Kay buti mo, Panginoon, walang makakatulad mo. Lahat ay galing sa iyo, di ka magbabago. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Banal na Diyos, dakilang makapangyarihang Ama, Diyos na nilikha ng langit at lupa, ng lahat ng bagay na aming nakikita at di nakikita. Ikaw ang Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob. Muli sa mga oras na ito, patuloy ka namin pinupuri, niluluwalhati, na dakilang sinasamba sa Espiritu at sa katotohanan. Tapos puso kami nagpapasalamat sa iyong walang tigil na katapatan at kabulihan sa bawat isa, upang kami lahat ay handang matutong lumakad sa iyong kabanalan at katwiran. Lobin mo nawa na kami po ay inyong samahan. Iunan niyo ang pagpapalat na paghimalang kamay, abutin ang lahat ng aming pangangailangan. Pagalingin ang mga may karamdaman ng sakit sa ngalan ni Kristo Jesus. Yung mga nangihilat at binigatan, inyong kong pag-aani palakasin sa ngalan ni Kristo Jesus. At ang lahat ng kahilirong itataas, inyong pong pagkaloob at tugunin sa pangalan ng aming Panginoon. Pagpalay mo po minsan pa ang mabuting balitang ating iyahati, upang ito'y magbigay sa amin ng liwanag sa lahat ng makikinig at makakarinig ng mensaheng ito, upang ito'y maging daluyan ng iyong mga tanda, himala, kapapanaghan, kapangyarihan at walang tigil na biyaya at pagpapala. Ito po ang aming samot dalangin sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen and Amen. Tuloy naman ang malakas sa ating Panginoon. Brothers and sisters, ating pong basahin ang mabuting balita para sa darating na linggo. Hangoy natin sa Ebanghelyo ayon kay San Juan, ika-20 kabanata, simula talatang 11 hanggang 31. John chapter 20 verses 19 to 31. At ito po ang nakasaad sa ating sariling wika. Kinagabihan ng araw ng iyon, ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakapilit ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita ang Panginoon. Sinabi na naman ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, kayo din naman sinusugo kayo. Pagkatapos, sila'y hiningahan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na lahat. Ang hindi ninyo patawarin ay hindi niya pinatawad. Ngunit si Tomas na tinaguriang kambal, isa sa 12 ay wala roon nang dumating si Jesus. Kaya sinabi sa kanya ng ibang alagad, nakita namin ang Panginoon. Sumagot si Tomas, hindi ako naniniwala hanggat di ko nakikita ang butas ng mga papok sa kanyang mga kamay at naisusuot dito ang aking daliri at hanggat hindi ko naipapasok ang aking kamay sa kanyang tagiliran. Makalipas ako ng araw, muling nagkatipon sa loob ng bahay ng mga alagad. Kasama nila si Tomas. Nakapilit ang mga pinto, ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sinabi niya, sumainyo ang kapayapaan. Saka sinabi kay Tomas, tingnan mo ang aking mga kamay at ilapit dito ang iyong daliri. Ipasok mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka na mag-alinlangan, maniwala ka na. Sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Sinabi sa kanya
upang sumampalataya kayong si Jesus ang Mesiyas, ang anak ng Diyos. At sa gayoy, magkaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya. Brothers and sisters, ito po ang mabuting balita para sa ating lahat, buhat sa Panginoon. Palakpakan natin ang malakas sa ating buhay. Hallelujah, pinagiging kayo sa Lord. Pwede na po kayo maupo sa napakagandang presensya ng Panginoon. At isang pinagpalang gabi po sa inyong lahat. This is my first time I am standing here to preach the good news to people. Imagine niyo, after 34 years, dito sa Lower Bikutan, imagine, nag-work ako 1999 hanggang 2004. Nag-conductor 2003 hanggang kumito. And then thank God, this is the very first time na tumayo at ihatid ang mabuting balita dito sa parokya ng Away sa Pagkakas. And kanina pagdating ko rito, nakiusap sa akin ng ating assistant coordinator na tapusin ko daw ng kahit before 8:30. Ang tanong ay bakit? Sapagkat gagamitin ko daw itong loob ng simbahan for the practice na gagawin ng mga ikakasal. Ikakasal pa na. Anyways, dahil ito ang regalo ng Kristong muling na buhay sa inyong lingkod na tumayo dito sa sarili kong parokya na malapit dito, na malapit sa aking bahay. Ang ating ulo ng makalangit na balita na nais kong ibahagi sa inyo, from doubt to believe. Sabihin nyo sa inyong matabing friendship, tandaan mo ito. From doubt to believe. Anong tugon ng inyong matabi? Ulitin natin si Yahweh Shalom. Dahil yan ang pinakamagandang paksa, ang ginamit kong tema, yung sinabi ng Panginoon Jesus, stop doubting, but just believe. Amen. Now, sa ating pong ebanghelyong ating binasa, makikita po natin noong panahon ang Panginoong Jesus ay muling nabuhay, nag-aaninlanan pa rin sila. Ang katanungan po ay, ano po ang dapat nating gawin upang mawala ang ating pag-aaninlanan at paniwala ang buhay nga ang Panginoong Jesus? Ano nga po ba ang dapat gawin upang ang ating pag-aalinlangan ay mawala at paniwalaan ng taos-puso na si Jesus ay totoong muling nabuhay? Gusto niyo pong malaman? Mukhang lumalakas ang amen ni sister. Ayan. Now, I would like to share with you itong mahalagang bagay na dapat gawin mula sa pag-aalinlangan hanggang sa maniwala. 4 things to do from doubt to believe. Una sa lahat, higit sa lahat, ang unang bagay na dapat natin gawin mula sa pagiging mapag-alinlangan hanggang
hanggang sa totoong naniniwala na buhay si Jesus ay ito, to receive the peace of the Lord. Tanggapin ang kapayapaan ng ating Panginoong Jesus. Saan ko po hinango, brothers and sisters in Christ? Tunghayan natin ang Ebanghelyo ni San Juan, Kabanatang 20, talatang 11. Kinagabihan ng araw din iyon, ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakapilit ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya. Imagine niyo, unang gabi ng Easter Sunday, nakakatipon sa loob ng simbahan ng Our Lady of the Holy Rosary Parish. Yun nga lang, nag-aalin dahil takot sila sa mga Hudyo, kaya nakapilit ang mga pinto. Subalit, sa isang iglap dumating ang Panginoong Yesus at tumayo sa gitna nila. Anong sabi ni Jesus? Sumainyo ang kapayapaan. Yung mga pinalakpak ay magandang bagay ang darating naghihintay sa kalamisan. Amen. Imagine ninyo, marami sa atin tatakot, nag-aalinlangan. Bakit? Kasi maraming pagsubok. Tulad ng mga alagad, minus Thomas. Bakit minus Thomas? Kasi 10 pa lang nagtitipon-tipon dito sa Our Lady of the Holy Rosary Parish. Kaya nung dumating ang Panginoong Yesus, anong sabi ni Kristo Jesus sa kanila? Peace be with you. Amen? Parang katulad ng una kong kinumpos na Joy Bulso, sumakin niyo ang kapayapaan. Sabi ng Panginoong Jesucristo, sumakin niyo ang kapayapaan, sumakin niyo rin lahat. Hallelujah! Kapayapaan. Purihin siya tayo ng malakas. Imagine niyo, unang gabi pa lamang ng Easter Sunday. Unang gabi pa lamang. Natatakot pa rin ang mga alagad. Okay. Kaya nakapilit. Siguro isip nila, baka pati sila susunod na puhulihin ng mga Hudyo. Bakit? Anong chismis doon? Linakaw daw ng mga alagad ang bangkay ni Jesus para maniwala ang nabuhay. Ang hindi nila alam, ang bubuhay sa ating Panginoong Jesus, mismo ang kanyang glorified body. So yan ang una. Yan ang unang bagay na dapat gawin. To receive God's peace. Ang pangalawang bagay na dapat gawin, brothers and sisters, is this. To sending us as God has sent His Son. Upang kung paano sinubo siya ng Diyos Ama, gayon din naman tayo'y kanyang sinusubo. Amen. Saan ko po hinango ito? Nasa John chapter 20, verses 20 to 23. Pagkasabi ni
ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Imagine, nung pinakita ni Jesus yung kanyang butas ng kamay, ang butas ng mga pako sa kanyang mga kamay, at yung tagiliran inulos ng sipat. Yung mga alagad, tuwang-tuwa, na wala ang takot na palitan ng tuwa. Bakit? Nakita nila ang Panginoon eh. Pero, ano pang tugtong ni Kristo Jesus? Sumayin niyo ang kapayapaan. Kung paanong sinuko ako ng Ama, kayo din naman sinusuko ko kayo. Amen. Napakaliwanag na sinabi ni Kristo. As the Father has sent me, I am sending you. In other words, kung paano sinugo ni El Shaddai ang ating Panginoong Jesus, gayon din naman tayong lahat, including Brother Ryan, American at Taguig City, Philippines, ay sinugo ng ating Panginoong Yesu Kristo. Amen? Ito si brother natutuwa eh. Hallelujah. Sabi ng pusay naman. Actually, ang nagpapahusay sa tao, hindi si Brother Ryan American ng Taguig City, Philippines. Ang nagpapahusay sa inyo, sa bawat isa, si El Shaddai mismo. Amen? Imagine, pagkatapos sabihin ito, anong ginawa ni Jesus? Hinigahan niya mga disciple. Sa bandila, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na. Ang hindi ninyo patawarin ay hindi na pinatawad. Amen? Pato-pato sa langit ang tamaan ng mensahe na pahayagan ng Diyos na buhay. Lumundag sa tuwa. Tanungin niyo kung malakas bakit. Sapagkat buhay si Jesus. Isa pang hindi ko makakalimutan noong panahon hindi pa ako preacher sa tapat pa. Itong hindi ko makakalimutan. Noong ipinakita yung eksena mula sa 2004 movie ng The Passion of the Christ na siyang ginamit ng music video ng kantang We Are the Reason. At kung saan habang ipinapakita ang mga dinanas ni Jesus, pinamaga pakiramdam ko, ako yung tinamaan na parang sinasabi, naku po, ako yata ang dahilan kung bakit manihirap si Jesus. Kung hindi ko iniyakan sa Panginoon ang lahat ng kamalian at pagkakasala, naku, malamang naligaw na ako ng daan. Amen? Isang maliwanag ng tinig habang ako'y umiyak na sumisigaw sa Panginoon. Ang sabi sa akin ng maliwanag na tinig, bilang tanda ng iyong pagsalamat sa sakripisyong ginawa mo sa krus, idaan mo sa awit. So, ginawa ko po, naglikha pa ako ng isang awit. At ito'y nilikha ng inyong lingkod. Ika nga ng isang awit, Panginoong Jesus kami, iyong hamon.
Panginoon, kami iyong patawarin. Kasalanan ng mundo ay inako mo sa krus ng Kalbaryo. Kami iyong tubusin sa iyong mga latay at mga sugat. Banal mong dugo na umaagos sa krus, dama namin ngayon ang pag-ibig mo. Panginoon, salamat sa kamatayan mo sa krus. Purihin si Jesus. Amen. Kung hindi nangusap ang Espiritu ng Diyos na gumawa ko ng awit, ay malamang patigas pa rin ang puso. Amen. Pero salamat kay El Shaddai. At dahil sa kanyang salita, at dahil sa pagtitiis ng paghihintay, andito ang inyong lingkod, tumatayo at nangangaral ng mabuting balita. Tagumpay daw, sabi ni brother. Now, ano naman po ang pangatlong bagay na dapat gawin? To believe that we will see the Lord. Upang maniwala na nakita natin ang Panginoon. Saan ko po hinango? John chapter 20, verse 24 and 25. Ito, maliwanag ko po sa sabihin. Ito maraming Tomasan nakatamaan dito. Ngunit si Tomas at tinaguyang tambal, isa sa 12, ay wala roon nang dumating si Jesus. Kaya sinabi sa kanya ng ibang alagad, nakita namin ang Panginoon. Sumagot si Tomas, hindi ako maniniwala hanggang di ko nakikita ang butas ng mga pako sa kanyang mga kamay at naisusuot dito ang aking daliri at hanggang hindi ko na ipapasok ang aking kamay sa kanyang tagiliran. Ouch, aray. Sabihin nyo nga naman, ouch, aray. Bakit ouch, aray, brothers and sisters? Itong si Thomas, na isa sa 12, absent. Bakit absent? Ang nakakita kay Jesus, 10. No? Yung ibang alagad, anong ginawa? Ipinamalitan pa kay Thomas. Sabi, Thomas, sayang, wala ka. Sabi ni Thomas, bakit? Di mo pag-aalam, nakita namin ang Panginoon. Alam nyo, sabi ni Thomas, hindi ako maniniwala hanggang di ko nakita ang butas ng mga pako sa kanyang mga kamay at naipapasok dito ang aking daliri. At hindi pa rin ako maniniwala hanggang di ko naipasok ang aking kamay sa kanyang tagiliran. Hindi pa rin maniniwala. Pero yung ibang alagad, masyadong kumbinsidor. Sabi, maniwala ka, Thomas. Buhay na si Jesus. Kaya lahat ng mga Tomas sa kasalukuyan, listen carefully. Hindi pa huli ang lahat. Maranasan mo na totoo
Kaya marami sa ating lahat, konting pagsubok na ano nangyayari. Nanlalamig. Ang iba, konting problema lang, ouch, aray. Ang totoong kumakapagsalita, bakit kamo walang kapayapaan sa puso at isip ng bawat tao? Totoo o hindi? Tama po ba o tama? Akala ko sinungaling, palakpakan siya Rachel. Matatanda niyo po yung kwento ng tatay na may anak na lalaki na kilos pinamaki. At kaya sa tindi ng galit ng tatay, anong nangyari sa anak niyang pinamaki? Aba, nilugdog pa sa isang malaking drum ng tubig. Pag-ahon, sasabihin ng tatay niya, ano, lalaki ka ba o babae? Ano sabi ng anak niya? Babae po ako. Hindi nawawala. Di matanggal. Ano pa nangyayari? Sige pa rin ang lugdog sa isang malaking drum ng tubig. Pag-ahon, sasabihin ng tatay, ano, lalaki ka ba o babae? Ang sabi ng anak niya, babae po ako. Hindi pa rin makapaniwala. Hindi pa rin naalis. Sa itlong pagkakataon, ninumblog ng matagal sa isang malaking drum ng tubig. Umabot pa ng 45 minutos. Pag-ahon, sasabihin ng tatay, ano, lalaki ka ba o babae? Alam niyo, sabi ng anak niya, ako'y isang sirena. Sus, may ibig. Kahit inugdog mo yan, hindi mawawala yan. Pero kapag pinaniwalaan mo na si Jesus ay buhay, yung anak mo binabali, magiging lalaki na kasimpogi ni Brother Ryan na. Hello. Sabihin ng demonyo, talagang malakas ang powers mo, ha? Papatayin ko yung kwantos ng mikroponong hawak mo. Alam mo, sabi ng risen Christ, yan na, akala mo, yung ibang mikropono, mas malakas pa doon sa pinatay ng kwantos ng mikropono. Amen. Kaya, maniwala man kayo sa hindi, whether you like it, to admit it, alisin ang pag-aalilangan mo at paniwalaan mo na totoong buhay si Kristo Jesus. Amen. Amen, Oma. And dito tayo sa pang-apat. Kasi sabi ni sister, sabi ng ating assistant coordinator, tapusin ko daw ng before 8:30. Dapat mga 8:30, walang tao din eh. Bakit? May practice pala eh. So, wala na akong magagawa. Yes! Buti na lang, hindi ko nilabas yung English Bible. Bakit? Eh, may nakiusap, Tagalogin eh. Eh, Tagalog ko. Tama! Yes, saludo ko kay Sister Belen Villanueva. Bakit ka mo? Kung hindi dahil sa pakiusap niya, may magandang bagay ang darating na hihintay sa kanya. Ay, meron talaga! Amen? Palakpakan natin ang buhay na Diyos. Ano to? Pang-apat
huling bagay. Baka sabihin ng mga gagamit, ay, na-overtime ata itong mga taga-El Shaddai. The fourth and final thing to do from doubt to believe is this: to bless those who believes in Christ, yet we could not see Him. Upang ang sino man sa atin na maniwala kay Kristo Jesus, kahit di natin siya makita, ay mapalad pa rin. Tanungin mo ang iyong katabi, mapalad ka ba, friendship? Anong sagot ng katabi mo? Pumingin natin ang Panginoon. Now, saan ko po hinga mo itong pang-apat at huling bagay na ito? John chapter 20, verses 26 to 29. Makinig ang mga pagdinig. Makalipas ang 8 araw, muli nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad. Kasama nila si Tomas. Nakapilit ang mga pinto, ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sinabi niya, "Sumainyo ang kapayapaan." Saka sinabi kay Tomas, "Tingnan mo ang aking mga kamay at ilapit dito ang iyong daliri. Ipasok mo ang iyong kamay sa aking kagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan. Maniwala ka na." Sumagot si Tomas, "Panginoon ko at Diyos ko." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Naniniwala ka ba sapagkat nakita mo ako? Mapapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako makita." Amen? Mas malakas ang... So magandang araw po sa inyo lahat, kapatid, friendship, partner, katuwang, at ang inyo pong napanood ay umabot po ng let's say 39 minutes and 14 seconds kung saan nakarecord po ang God's healing message ng inyong lingkod doon po sa Our Lady of the Holy Rosary Parish, kung saan pagkamat hindi pa natatapos yung aking pinipreach dun sa Lower Bikutan, dun sa paksang from doubt to believe. At ako po'y naniwala na ito pong kadugtong ng video recorded na yon ay karagdagan po para po maging kadugtong po para po sa ating lahat. At kung hindi nyo po natunghayan yung conclusion at naway samahan tayo ng buhay, banal at makapangyarihang Diyos, at naway sariwain natin ang kanyang kabutihan at katapatan. At ipinagpasalamat ko po sa ating buhay na Diyos sapagkat for the very first time ay nakapag-talk ang inyong lingkod sa isang 62-year-old na parokya malapit po dito sa aking tahanan, dito po sa aking home studio dito sa Lower Bikutan. At naway patuloy tayong samahan ng Diyos. Tulad po ng sinabi ng Panginoong Hesus doon sa tagpo kung saan nagpakita si Jesus kay Thomas, sabi po niya, mapapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita. So patuloy tayong samahan ng Diyos at naway maranasan natin ang dakilang kapangyarihan ng ating Panginoon.
At naway samahan, gabayan at ingatan ng Diyos sa pagpapalaganap ng mabuting balita. May isa pang layunin po na akin pong bibigyang konklusyon. Ito po ay matatagpuan sa verse 30 and 31 ng Ebanghelyo para sa linggong ito. Sabi po dito, marami pang kababalaghang ginawa si Jesus na nasaksihan ng mga alagad, ngunit hindi natatala sa aklat na ito. Ang mga natala rito ay sinulat upang sumampalataya kayong si Jesus ang Mesiyas, ang anak ng Diyos, at sa gayoy magkaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya. Now, sa pamamagitan ng itong pagninilay no, ng mensaheng ito, manalig tayo na ang ating pong Panginoong Hesus ang Mesiyas, ang tunay na anak ng Diyos na nagpakasakit, namatay at muling nabuhay para sa ating buhay at kaligtasan. At nawa po samahan tayo ng buhay na Diyos sa pamamagitan ng ating pagninilay-nilay sa kanyang mga salita. At nawa ay patuloy po kayong pagpalain ng Panginoon at nawa patuloy po kayong samahan ng Diyos. Kaya kapatid, friendship, prayer partner, katuwang at kay UGC, patuloy po kayong samahan, gabayan at ingatan ng Diyos sa pamamagitan ng ating pagninilay sa salita ng Diyos. At nawa sa pamamagitan po ng ating pakikinig at pagsasabuhay ng ating mabuting balita, nawa pa ay marapat lamang na ipadama ang tunay na pag-asang alok ng ating Panginoong Hesus. At yan po ay ang kapangyarihan ng muling pagkabuhay ni Hesus. At nawa sa oras na ito ay patuloy tayong ingatan, gabayan at samahan ng Diyos sa pagbubulay-bulay sa kanyang mga salita. At harinawa ay patuloy tayong pagpalain, gabayan, ingatan at samahan ng Diyos sa ating mga pang-araw-araw na buhay. At kung kayo po ay hindi pa nakapag-subscribe sa ating dalawang channel na ito sa YouTube, una po nito ay ang Kapahayagan TV at maging ang UGC Unstoppable Grace Channel. Huwag kaliligtaan na mag-like, share at subscribe sa dalawang nabanggit na channel at i-click ang notification bell para maging updated sa iba pang mga bagong videos na tiyak kayo pong lahat ay pagpalain. At dito po sa Kapahayagan TV, ang slogan po nito ay The Channel of God's Greater Glory. At para sa secondary channel ng Kapahayagan TV, which is UGC Unstoppable Grace Channel, ang slogan po nito ay Unstoppably Blessed. Bakit nga ba unstoppably blessed? Because God is really unstoppable to do His work for His greater glory. At bagamat nagluluksa ang buong mundo because of the passing of Pope Francis, ay patuloy tayong liwanagin ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. At nawa ay patuloy nating alalahanin
ang panibagong pag-asang ginawa sa atin nang muling nabuhay ang ating Panginoong Yesus. Kaya sa oras na ito, kayo po'y inanyayahan na samahan niyo po ako sa pangwakas na panalangin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen at Amen. Diyos Ama makapangyarihan, maraming salamat at pagtuloy niyo pong sinubaybayan ang programang God's Healing Message sa dalawang channel na ito sa YouTube tulad ng Kapahayagan TV at UGC Unstoppable Grace Channel. Patuloy niyo pong samahan, ingatan, gabayan ang lahat ng mga nakapanood nito at lahat ng di pa nakapag-subscribe sa dalawang channel na ito ay patuloy niyo pong gamitin upang patuloy na palaganapin ang iyong mga salita. Magpapasalamat kami sa iyong walang tigil na katapatan at kabutihan ngayon at magpasawalang hanggan, at salamat sa muling pagkabuhay ng aming Panginoon tagapagligtas na si Kristo Jesus. Maraming salamat. Ito po ang aming dalangin kaysa ng panambitang panalangin ng aming Inang Birheng si Maria at ng lahat ng mga anghel at mga banal sa langit, sa ngalan ng iyong buktong anak ang aming Panginoon at aming tagapagligtas, aming Panginoong Yesus na nabubuhay tagahari, kasama mo at ang Espiritu Santo, isang Diyos, magpasawalang hanggan, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen and Amen. Hanggang sa susunod na pagkatanghal, sa palatuntunan God's Healing Message, patuloy tayong samahan, ingatan, at gabayan ng ating dakilang Diyos. At nawa, patuloy tayong sumubaybay sa mga content ng Kapahayagan TV at UGC Unstoppable Grace Channel sa Facebook at sa YouTube. God bless everyone and see you